Isa pa rin sa aking mga obligations sa pagkakasa ang mga sinusunod. Para sa pagkakasa bigyan mo ang siguro ang buwan ng Diyos ang mga tao ng Diyos pasiwan ng Diyos sa Kristo o kayo ng isa bigyan mo may Jesus na makasama bigyan sa photo ng iyon bigyan mo ginagawa sa Diyos alam siya ng Diyos Conception of the Bible Junior, the Lord of Years, the Bible of the Years, the Bible of the Years, magandang mga pag-ios sa lahat. Kinalaman naman ng pag-iisa sa pag-iisa ng mga Diyos. Kaya mo, balikan mo ang alam ng sigaw. Sa akin mo ng mga sa mga halaga. Ang mga sa akin ng pag-iisa ay siya Biar kita harus
Magsitayo ang lahat at sabay sa pamamagitan. Tayo ay magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo na. At sumainyo. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang araw ng Misa Diario. Itinatapos sa ating Ebanghelyo ngayon ang talaan ng mga lulo ni Jesus. Ilan sa kanila ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Subalit, karamihan din sa mga ito ay makasalanan. Inilalarawan ng talang ito ang pagpasok ni Jesus sa kasaysayan ng tao. Siya ang urong na kasaysayan ng Israel, ang Mesiyas nilang hinihintay. Kay Jesus, naging ganap ang tungkad ng kasaysayan ng tao. Mga kapatid, aminin natin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat-daman sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, nalumaan ko magkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mga naging mahirap, sa lahat ng mga angkin at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y pananamit sa pagkakaulan ng Diyos. Awa naman tayo ng makapangyarihang Diyos, patuwain tayo sa
nilubog ang iyong salita na pinakita ng Miguel, ay maging tao ito sa sinapunan ng mga labingin. Ipagkaloob mo kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang tumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Ako, inyong ama, ay sumandaling dinggin. Ikaw, Buda, ay papupurihan niyong mga anak ng inang mahal. Hanggang mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagpupuli matapos pumatay. Ang tulad ni Buday, leong nahihimlay. Walang mga ahas lumapit sinuman. Hawak na'y sentrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas sa kapangyarihan. Ito'y dadalayin hanggang sa dumatal. Ang tunay na hari, dito'y magtatangan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring pumatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa na ay umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain itong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga tao wala'y pag-uulan ng pag-ingat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang panimutan. Manatiling laging banto na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat lumalangin. Hari nawa, pagpalain kami lahat. Tulad niya, pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo ang lahat. Karunungan ng may kapal, tanay iyong pangasiwaan. Halina, kami turuan.
Sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda ay Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esro at si Esro ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naasson na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz. At naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias. At si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat. At si Josaphat ang ama ni Joram na siya naman ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Jotam na ama ni Ahaz. At si Ahaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jokinias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconiah si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim at si Eliakim na ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sado na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud at si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob at si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa mga tuwid, 14 ang sanilari mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Basiyo po ang lahat. Mga minamahal na bayan ng Diyos, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Mapagpalakamaga po, Father. Para po bang second day pa lamang po ng simbang gabi, pero ang inyong mga mukha, ang inyong mga pagbati ay parang nasa kalagitnaan po kayo ng simbang gabi. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pwede po bang pakibati po ninyo ang inyong mga tao sa paligid ninyo na isang kapagpalang umaga sa mga kapatid. Kapag napapansin po ninyo na kumukorporate na po ang mga mata ng katabi ninyo na parang ilaw ng parol, pakita po ng konti, pakigising po muna, sabihin mo sa kanya, ikalawang araw pa na kapatid. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalawang simbang gabi o mas kilala natin ito bilang Misa de Galileo. At sa ating pong pagdinilay, tayo pa rin ay patuloy na naghahanda para sa unang pagdating ng Panginoon sa araw ng Pasko. Kaya kapatid po, ang ating pagdinilay ngayon ay ating pong pinamagatan bilang sa Diyos walang sayang na nakaraan. Ulitin ko po muli, ang ating
6, 2024, ang isa po sa mga pinakihintay kong igawad na sakramento na responsibilidad na isang diakono ay ang sakramento ng pagbibigyan. Kaya nga po palagi kapag ako ay na-assign sa isang parokya, lagi po akong iniimbitahan nila upang maggawad ng sakramento ng pagbibigyan. At alam po ninyo, ako po mismo ay laging natutuwa at nagagala kapag ako mismo ay nakapagpibigyan. Para po sa akin, kapag nagbigyan ako ng isang bata, may panibagong miyembro muli ang simbahan. Para po sa akin, kapag ako ay nagbibigyan, maraming siya po ako dahil may panibagong muling tao na ililigtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ibig po, eventually, although ako po ay newbie pa lamang noon sa pagbibigyan, sa sobrang dala ko, kahit saan mang imbitasyon yan, dahil ko pinuputahan upang pagbibigyan. Pero alam po ninyo, dumating po sa punto ng aking buhay, nung ako ay isang diakono, kalagitnaan ng aking paglalakbay bilang isang diakono, bago ako magdalahan bilang isang pari. Meron po isang beses, parang napagod ako magbibigyan. Bakit? Hindi po dahil sa mahaba ang rito ng pagbibigyan. Hindi po dahil maraming ang bisita. Napagod ako sa pagbibigyan dahil sa pangalan ng mga tao binibigyan. Minsan po, magtataka po kayo sa mga pangalan ng mga tao binibigyan sa simbahan. Hindi mo po alam minsan kung saan hinahango ang mga pangalan ng mga tao binibigyan po. Kaya po one time, napatanong po ako sa isang magulang. Saan po doon sa magulang na ito? Ma'am, sir, bakit yan ang pinangalan mo sa iyong anak? Ang pangalan po ng kanyang anak ay Maybelline. Sabi ko sa akin ng nanay, kasi po, Father, kaya Maybelline po ang pangalan ng ating anak. Yan po kasi yung brand na ginagamit po make-up. Minsan naman po, may isang tao naman po akong kinausap na lalaki. Sabi ko sa kanya, kapatid, bakit naman ganyan ang pangalan ng iyong anak? Ang pangalan po ng kanyang anak ay si Lebron Kobe. Nalaman ko po na yung tatay ko pala ay mga idolo nila sa basketball, si Kobe Bryant at si Lebron James. At nagulat po ako one time, pero naman po ako isang nakausap na nanay. Sabi ko sa kanya, bakit yan ang pinangalan mo sa iyong anak? Ang sabi ko niya sa akin, Father, kaya po yan ang pinangalan mo sa aking anak. Kasi kung wala na po akong mag-isip. Ang pangalan ko ng kanyang anak, hulaan ko po alam. Marites. Hindi ko po alam kung mahilig siya may pagchismisan. Hindi ko alam kung siya ay isang mariposa. Pero, nagtataka po ako sa mga pangalan na binibigay ng mga magulang kapag sila ay, pag ako ay nagbibigyan. Hindi na po tayo lalayo. Kapag tuwing araw ng linggo sa tanghali, kapag ako po ay nagbibigyan, minsan ang pangalan ng mga batang aking binibigyan ay wala man ng consonant, puro lamang vowels. Hindi ko muli alam kung saan ba kinukuha ng mga tao ito ang pangalan ng kanilang mga anak. Pero alam po ninyo, suggest ko lang po sa inyo, kung tunay kayo mga Kristyano, magandang ipangalan ninyo sa mga magiging anak ninyo o sa mga anak ninyo ang kung paano mismo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Halimbawa po, meron po kayo sa kaibigan. Ito pong kaibigan ko, ang pangalan po ng kanyang anak ay Spera. Itataka po ako bakit Spera? Dahil po pala, nagbigay ng pag-asa ang Diyos sa kanila. 10 taon na silang mag-asawa, doon lamang sila biniyaan ng anak. Kaya ako Spera dahil it means hope for them. At marami po sa buhay po ninyo, baka po pwede rin pong tignan po ninyo kung ano ba ang ibig sabihin ng inyong mga pangalan. At alam po ninyo, mag-iingat po kayo sa pagbibigay ng pangalan. Be careful on giving names because ang pangalan ay banal at sagrado. Ito ay tanda ng katungkulan ng tao, paghahayag ng Diyos sa kanyang sarili, at susi ng panalangin at kaligtasan. Ito ay hindi lamang label o kundi ang
ikono ng persona ng isang tao na humingi ng paggalang at hindi maaaring saktan o gamitin ng mali. Kaya nga po, maganda po ipaalala po sa atin, nung tayo mismo ay tumanggap ng sakramento ng binyan, tayo po mismo ay ipinangalan sa Diyos. Kaya nga po sa rito ng pagbibinyan, meron po itong papaptes sa pinaka-importante ng formula na masasabi mo, ikaw ay tunay ng binyagan. Kapag sinabi ng pari, ang pangalan o binyagan, ikaw ay binibinyagan ko sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ang dahil natin mismo ang ating misyon sa mundong ito. Tayo mismo ay ipinangalan sa Diyos sapagkat ang Diyos mismo ay binigyan tayo ng panibagong buhay sa sakramento ng binyan. Sa Ebanghelyo po na narinig po natin from this morning's Gospel, according to St. Matthew, marinig po natin ang napakaraming pangalan. Alam po ninyo, kung isa-isa po yung mga pangalan dito sa Biblia, baka po tulugan na lamang ako at makakita na lamang ako na isang nagsisimba na nakakanga at tumutulo ang inyong mga laway. Pero di po ba din po, sa ating mga paginilay ngayon, magtatanggilan po natin ang ilang mga tao sa Biblia sa sinabi sa Ebanghelyo at kung paano ba sila mismo at paano mismo kumilos ang Diyos sa kanilang mga buhay. Alam po ninyo, mga kapatid, 3 tao lamang po ang ating pag-usapan. Una, nandito po si David. Si David ang naging hari ng Israel. At alam po niyo si David, siya po ay nakagawa ng matinding kasalanan. Ang tawag po sa kanyang kasalanan ay adultery. Bakit? Sapagkat inangat niya ang asawa ni Urias na si Bathsheba. At alam po ninyo, ang ginawa po ni Haring David, upang siya po mismo ay hindi malaman ni Urias na siya ay gusto niya ang asawa nito. Ang ginawa niya, isinuko niya sa giyera si Urias at siya ay pinalagay sa harapan upang madaling mapatay. Kaya nga po si David, bagamat siya ay isa sa mga kilalang hari ng Israel, siya pa rin ay nakagawa ng kasalanan. Pangalawa naman, nandito po mismo si Solomon. At si Solomon ay kilala po bilang matalino at marunong na hari. Bagamat siya ay marunong at matalinong hari, lahat ng uri ng problema na kaya solusyonan. Pero dumating pa rin sa punto ng kanyang buhay na siya mismo ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa pagputos ng Diyos, tinapag niya ang isa sa mga utos ng Diyos. At dahil sa kanyang asawa, siya mismo ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At pangatlo naman, si Jacob. Si Jacob ay anak ng Isaac at gumawa ng paninilang sa kanyang ama upang makuha ang pagpapala ng para kay Esau. At doon pa lamang po kay Jacob, pagdilimlang. Siya din ay gumawa ng hindi kanais-nais sa harapan ng Diyos. At ano po ba ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo? Minsan, sa buhay po ng ating Panginoon Kristo, sa kanyang mga kamag-anakan, marami sa kanyang kamag-anakan ay mga makasalanan tao. Ang pinagmulan ni Jesus ay katulad natin na maraming mga nagagawang pagkakamali at maraming pangit na nagagawa. Katulad mismo ni Jesus sa buhay niya, sa kanyang sariling pamilya, sobrang daming kasalanan na ginawa nila. Pero, paano ba mismo kumilos ang Diyos? Kahit na pangit, pinagkaganda ng Diyos ang pangit na ito. Sa buhay ng mga Israelita, sa buhay nila Abraham, nila David, nila Isaac, pinakita mismo ng Diyos na kahit pangit yan, kaya niyang pagkatahin ang pangit. Kaya may panawagan po sa atin na ikalawang simbang gabi. Tayo mismo sa ating mga sariling mga pamumuhay, kahit pangit ang iyong nakaraan, pinagkaganda ng Diyos ang iyong nakaraan. Kahit na ang iyong pamilya ay nagaling ka sa hindi maayos na pamilya, pwede pa rin pagandahin ng Diyos ang iyong nakaraan. Sometimes,
pangit, kaya pagandahin yan ng Diyos. Kung ang tumawa ko ng tao ay napapaganda ng mga doktor, bakit pa kaya ating nakaraan ay hindi kaya pagandahin ng ating Panginoong Diyos? At hayaan mo ninyo lamang ako magbigay ng 2 punto ng pagninilay upang laliman ang pagkilos na ito ng Diyos. Sa unang punto ng pagninilay, your past does not define who you are right now. Kung nanggaling ka man sa hindi maayos na pamilya, pwede pa rin ikaw ang maging daan upang maging maayos ito. Alam po ninyo, sa konteksto po ng ating panahon ngayon, maraming mga tao ngayon ang pinoproblema hindi lamang ang kanilang sarili. Ang pinoproblema nila ay ang sarili nilang kapamilya. Minsan, may away sa lupa, minsan may utang ng kapamilya, minsan hindi nagkakaroon ng pagkakasundo-sundo ang isang pamilya. Pero kahit ganun pa man po ang nangyayari sa ating mga buhay, magandang tignan natin mismo kung paano kumikilos ang Diyos sa kalagitnaan ng problema sa gitna ng pamilya. Baka po minsan, kaya pala kayo hindi nagkakasundo upang maging buo kayo bilang isang pamilya. Baka minsan, kaya pala kayo hindi nagpapansinan dahil nagpapataasan kayo ng tingin. At dahil mataas sa inyong pride, ayaw lapitan ang bawat isa. Kaya po pala po sa atin, maging instrumento tayo ng grasya ng Diyos para sa sarili nating pamilya. Kung hangat natin na maging maayos ang ating pamilya, we will do something for our own family. Kapag alam mo, hindi kayo nagkakasundo, gumawa ng paraan upang magkasundo. Kapag alam niyo sa sarili ninyo na may pagkulang ng isa, punan ang pagkulang na ito. Kapag alam niyo na hindi na kayo nag-uusap, ikaw ang magunang ay mag-usap sa sarili mong pamilya. Kaya nga po mga kapatid, ang pananaw sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon, na kahit na pangit, pagandahin natin ang ating nakaraan. Kahit na pangit, ang Diyos mismo ay kikilos sa gitna ng papagitan na ito. At pangalawa naman, na pinapalala sa atin ng Ebanghelyo, ang nakaraan mo ay kahit pagandahin ng Diyos, kahit gaano ay ito papangit, kaya ayusin pa rin ng Diyos. Kung akala mo wala kang pag-asa, may pag-asa ka pa rin. Kung akala mo hanggang ganyan ka na lamang, kaya mo pa rin umusad at magpatuloy. Kaya mga kapatid, baka po meron po mga nagsisimba sa oras na ito who came from a broken families. Sana kapag kayo naman ay nagkaroon ng anak, huwag niyo sana iparanas sa kanila ang ganitong uri ng pamilya. Sana naman, kapag ikaw mismo ay nagkaroon ng sariling pamilya, you become a wounded healer para sa sarili mo magiging mga anak. At sana naman, kapag ikaw mismo ay nag-iisip na umalis at iwanan ang sarili mong pamilya, isip mo maigi kung paano mo ito babalikan at paano mo buuin ang iyong pamilya. Alam po ninyo, ang magandang paalala mo sa atin ng Ebanghelyo ngayon, na si Jesus, ang Diyos, kahit pangit ang kanyang pinanggalingan, kung dumating ang anak ng Diyos sa ngalan ni Jesus, pinaganda niya ang nakaraan ng tao. Dahil dito, ang kaligtasan ng sanlibutan ay natamo ng lahat ng tao, na kahit na pangit, kinamit ng Diyos upang mapaganda ang kasaysayan ng tao. Kaya kung pwede po ninyong pakitignan mo yung patabi po ninyo sa oras ngayon, sabihin mo sa Kanya, may pag-asa ka pa. Kapag ka nakikita mo naman pumupurpuraman ng katabi mo ngayon, sabihin mo, si Father, 3 oras na lang matapos ang ko. Kinig sa inyo, sabihin mo po sa Kanya, kahit na inaantok ka, may pag-asa ka pa rin. Mga kapatid, ito lamang pong pag-inilin ko natin sa umaga ito. Sa Diyos, walang sayang na nakaraan. Kaya pagandahin ng Diyos ang pangit. Kaya pagudihin ng Diyos ang masama. Kaya gamitin ng Diyos
Diyos ang kahit anumang uri ng bagay upang tuparin ang kanyang pangako. Dalawang bagay po ang ating nagnilayan. Una, ang nakaraan ay kaya pagdating ng Diyos. At pangalawa naman, your past does not define who you are right now. Sa pagkatapos po natin naging niya, ang tanong ko lamang po sa inyo ay simple lamang upang kayo ay makapagmita. Ano ang bahagi ng inyong pong nakaraan na nais ng Diyos na hindi mo itapon, kundi ialis sa Kanya upang gawin biyaya? Magsituloy tayo. Panalangin ng bayan. Humiling tayo sa ating Diyos Ama, mga kapatid, na kung pusong bukas sa kanyang karunungan habang ating hinihintay ang pagdating ng kanyang anak. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas na iyong karunungan. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. May pamalas nawa namin inyong simbahan ang iyong karunungan at pag-ibig, Ama, sa aming tapat na paglilingkod sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga lingkod bayan sa kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Tinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga pasanin at pagdurusa. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong mapagmahal at makapangyarihang karunungan. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Yakapin mo sa iyong mabisi ang mga namayaman namin mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. Sa katahimikan ay panalangin natin ang ating mga sariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, ituro mo sa amin ang landas ng iyong karunungan. O Diyos, aming Ama, ginagawin mo sa iyong karunungan ang sanglilikha. Halina at ituro sa amin ang landas ng iyong karunungan habang matiyagan namin hinihintay ang iyong pagkakatawang tao sa iyong anak na si Jesus, ang aming dakilang na Diyos. Amen. Para po sa mga mag-aaral ay para sa ating Shuwena, pwede po natin italim dito sa Banalisa kasama ng ating kanas at ating Diyos. Maraming salamat.
Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahangin sa iyong mga sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang ganan. Ama namin lumikha, sa pagutan namin sa malapit, inihiling namin ang aming pagkain na nagpan mo ng kapunan upang kami maging handog sa inyo mo kailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Malakot na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tuwing ang marapan ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang ng ina ni Yesu Kristo, ang mahal na libreng pupuri na nagaganap sa iyo. Ikaw ang gumawa ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Dilingap mo ang mahal na libreng bilang iyong amang alipin na iyong binigyan ng pupuling kumalingan sa anak mong manunubos namin. Kaya ay sana mga pinanagsising-awit ng papuri sa iyo nang managumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayong banal na mapaloob na ito, upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya, pinagatihan iniyon, inyapon sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinuwakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at muli. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-alala sa akin. Magsituloy tayo. Ipagmuli natin ang misteryo ng pananampalataya.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo na sa pagbubuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na ang Papa at ipapagaling ng Obispo at ang Anak Kabayan. Alalahanin muli na mga kapatid namin nahiglay na may pag-asa sa muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagkitapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay San Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kay San mga apostol, lalo-lalo sa San Bartolome, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagmuli sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng samaya, ang lahat ng parat at kapuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggang. Sa tagubilin na manakalit ang utos ito ni Jesus sa Panginoon natin ng Diyos, ipayag natin ang lakas ito. Hinihiling natin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at inayos sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang pinagdadalikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sunod niyo. At sabay Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming magsasalo sa banal na hari, lagi naman namin madama ang ipagandaan mo upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakalamang na yung ngayong aming dinulitang pananginan, sa pamamagitan ni Yesong Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsipo ang lahat para sa inyong pagdahal. Tayo po ay magkakaroon ng civil collection at ito po ay para sa RNF o Judicial System. Meron po tayong pinamimigay na sobre alay sa Pasko. Maaari ninyong ihulog sa gusto o ibigay sa opisina ng parokya. Mayroon po tayong parol para kay San Bartolome na may tema, Jesus, liwanag na nagbibigay buhay, pag-asa ng mundo. Sa mga nagnanais mag-sponsor ng parol, pakipag-ugnayan namin po sa parish office o sa labas ng ating simbahan. Ang Ministry on Youth Affairs ng San Bartolome Parish ay magkakaroon ng ika-30 Paskong Pastig sa darating na Disyembre 22, 2025 na may tema Tatlong Dekadang Pagbibigayan, Kwento ng Pag-ibig sa Bawat Kabataan. Dahil po dito, kami po ay humihingi ng tulong tulad ng grocery bags, laruan, youth bags at hygiene kits. Para sa inyong mga tulong donasyon, maaari po kayo pumunta sa Maywood sa may harap ng pintuan ng ating simbahan. Maraming salamat po sa mga naghandog ng alay ngayon, ikalawang araw ng ating simbang gabi. Sa ikatlong araw po ng ating simbang gabi, ang ating pong iaalay ay spaghetti, pasta at sauce. Maaaring po ito ialay sa operatory bilang inyong handog. Maraming salamat po. Magsigaw ang lahat. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating pananamisa. Mga nagpusada na maghanda po kayo ng totoo at tunay sa darating na Kapaskuhan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Iuukulin niyo mga ulo para sa pagpapaspas. Pagpalain na ba kayo ng Diyos na sa pagsigla na anak niya mula sa mga nagbihin ay nagatid sa daigdig ng kapag-usap walang hanggan. Amen. Pasiglain nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapagatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagtiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birhen Maria upang sa gitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalay nawa kayo na bulihin, pagpagmahal at pagpagaling ng Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na Eucharistia, humayo ng taglay at kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.